itsura. Angel. Okay pa yan, mga kaibigan. Check. Okay po, so tayo po ay magpapatuloy sa luksang parangal ng ating pastora. At ito nga po ang puso niya. Sabi po sa awit 27 verse 4, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. So, let's honor God po sa buhay ni Pastora Maricel sa pamagitan po ng ating pagsamba. Sa piling
Diyos ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Diyos ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Tulad ng himig ng kanta, biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko, di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko, di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig
akin ay lahat. Salamat po, the psalmist. And we also acknowledge po yung presence ng mga kasama po natin sa live. Salamat po sa pakikiramay sa Sanay family, sa mga Lindan family. And right at this moment po, tayo po ay makakarinig ng encouragement. Palalakasin po tayo ng ating guest pastor. Galing po siyang Navotas. At siya po ay pastor po sa The Exalted One Worship and Missions Church International. And siya po ay tubong kalumpit. And siya po ay kuya po ni Pastora Maricel. And malapit din pong kaibigan. So tawagin na po natin si Pastor Adonis Cruz. Magandang gabi po sa inyo lahat. Wala naman pong bati na hindi maganda kung gabi o umaga o anumang panahon, lalo na sa presensya ng Diyos. Ngunit tayo nagkatipon ngayon, malungkot yung setting, pero meron po akong dalang mabuting balita sa inyo mula sa salita ng Diyos. At tuloy-tuloy ko na po ito, kapag-pray na din po naman kanina. Meron lang po akong tatlong bagay na nais-share sa inyo na benepisyo. Sino po ba dito na gusto ng benepisyo? Benefit o blessing. Amen? Blessing ng physical death. Una po, letter R. Blessing ng physical death. R. Reunion. Malungkot man, pero kultura na po sa Pilipinas. Kapag may namamatay, na mahal sa buhay, o kaibigan, no? Kung bakit dapat mangyari yun, nagkakaroon ng reunion. Kasi ang mga tao sa buong mundo, busy. Sabihin nga natin, busy. Pero pagka mayroong kinuha ng Panginoon o umuwi sa piling ng Diyos, kung bakit kahit kano ka busy, nare-reunite, nagkakaroon ng reunion. Kaya nga kanina on our way here, sabi ko sa asawa ko, kay Sister Beth, nung anniversary kasi, no, almost 1 month ago, marami kaming mga kaibigan, kumpare, na hindi namin nakausap, nakita nung anniversary. Kasi crowd, tapos program, event. So, sabihin kong maganda o benefit ng physical death, hindi naman higit doon sa dalawang babanggitin kong huli. Ay yun, nagkakaroon ng reunion. Tama po ba? May reunion. Nakikita mo yung matagal mong hindi nakita. Nakakakwentuhan mo kahit saglit lang. Kagaya namin ngayon. Ano po, preach and run ako kasi uwi pa kami ng Navotas. At kami ay nakikisa sa baha. Dito sa Kalumpit at sa Hagunoy. Laking baha din po ako. Matagal din po akong natira ng Kalumpit magmula high school, second year high school, hanggang sa matistino po ako sa Navotas through CCWC at ngayon nga po ay LFCI. Kaya magbanggit lang ako ng konting memory ko with Kumaring Maricel. Kumari ko to kumari namin Ninang siya ng panganay namin. Parang dito sa area na yun nung assistant ako ni Pastora Maricel, cell leader siya, meron akong dalang acoustic guitar. Nung bagong nag-active kasi ako sa CCWC, parang 1990 or 1991,
Lahat po sinamahan ko. Si Pastora Maricel, nag-a-assist na ako pag may Bible study siya. Si Pastor Gilbert, no? Kilala niyo din si Pastor Guido, di ba? Bukod pa sa youth nun, si Pastor Mike Bartlett. Of course, kasi ako nakakilala sa Panginoon at nag-active to Pastor Israel, Bishop Israel, Christ the Redeemer Fellowship pa nun. Na founded nila Pastor Lester. Nakasama ko din po sa Napotas way back to year 2000 nung na-destino po ako doon, 2000 o 2001. Ang alam ko lang po nung tipa, pare, direct. Tatlong chords lang, pero may dala akong acoustic guitar para mag-assistant ako kay Pastora Maricel. Sa area na to, alam ko na, nagturo siyang Bible study dito. Kasi sa may area ng dating palengke, mayroon din dyan. Sumasama-sama ako sa kanila. Sa kabataan, yan, active tayo. At alam kong yung buhay ni Pastora Maricel, and even during the mga revival days back decades ago, 2 decades ago, talagang yung buhay ng pastora na ito, ng babae na ito, dinedicate lang sa Diyos. Hindi ko siya napalitaan na nag-work sa labas, na secular, o nag-aral ng secular sa labas. Other than yung kung ano lang yung kung kailan namin siya inabutan, I mean, talagang dinedicate yung buhay sa Panginoon. No wonder, ang dami niyang buhay na na-touch dito. Kaya yung mga nagpapatuto, mga kabataan, yung inaanak ko, si Desi, maliit pa yan talaga noon, baby pa, nung umalis kami dito. Ganun nakatagal kami na wala dito sa Kalumpit. Kaya, sabi ko, ang dami namin hindi nakausap, nakakamayan man lang, nakakaalala ko, baka mamaya, nagtampo sila, hindi man na natin nalapitan, nangitian, nabati, nakamusta, at least, na-reunite pag may okasyon. Nga lang, malungkot yung ganito. Pero nagiging masaya din dahil dito sa dalawang sasabihin ko sa inyo na huli. Hindi ako magpapakatagal kasi kailangan umalis din kami kaagad. At kayo din, baka hindi nyo na ako imbitahang magsalita dito pag nagsalita ako ng 3 oras. Hindi naman anniversary ecological service naman to. Mamimiss din natin yung yung mga kakulitan ni Maricel ang tawag namin Ngayon, Pastora Maricel, mabilis itong mag-pick up ng mga joke Tama ba? Mabilis itong tumawa kung maghanap ka ng bibili ng joke mo, kung may dala-dala kang joke na binebenta, mabilis bumili to kasi alam niya yung weight kaagad ng joke. Kaya kasabayan ko din talaga siya sa... Nauna pa siya sa akin sa pagka-active. Sa mga pag-awitan, under direct, Paring Boyet, Pastor Boyet. Sa mga kantahan na yan, choir pa kami dati. At Christmas, pa kami dati, performance. Maalala mo yun, pero just gone to be with the Lord. Pangalawa, hindi ko na patatagalin doon sa reunion. Alam natin, totoo yun. Dito sa Pilipinas, nagiging masaya nga yung mga lamayan dahil doon Dahil sa kwentuhan, mga jokes, iba sugalan, iba uso nga, videoke. Ewan ko kung dito, uso din yun. Sa Manila, uso Pag may patay, ang saya. Kasi may videoke. Dito, masayang malungkot. Siyempre, Kristiyano ka Hindi naman... Kaya nagiging malungkot dahil doon sa attachment, sa physical attachment mo, dahil kaibigan mo, kamag-anak mo, kumari mo, kasabayan mo, kabatch mo. Yan. Pangalawa, yung physical death, wala kang talo dyan actually. Hindi ka dapat talaga malungkot. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Ang physical death is your entrance or entourage to life.
sa Psalm 116 verse 15, precious in the sight of the Lord are the death or the death of His saints. Kung sa atin, painful yung death ng mahal natin sa buhay o kaibigan. Painful. Iiyak ka. Malulungkot ka. Painful in the sight of men is the death of someone you love. Pero sabi ng Bible sa 116 verse 15, precious. Ang layo, di ba? Sa atin, painful. Sige po, pumasok po kayo, welcome po. Pasok po kayo sa loob para hindi po kayo mabasa. In the eyes of the Lord is the death or the death of His saints. Kaya, actually, ang physical death is not the end. Sabi lang daw, huwag daw tayo matutulog. O huwag kayo daw maiinip. Yan lang kayo. Pinaspasan lang kayo ng langit. So, yung entrance, your entrance to life. Kasi yung buhay natin dito, kahit gaano katagal yan, 80, 90, may mga 100 plus, napakapalad. Pero alam nyo ba, yung pumipti ka o sumiksti ka sa buhay na to, napakapalad mo. Ako hindi ko nga inaasahan na maabot ko pa 52. Kung hindi kayo naniniwala, totoong 52 na po ako. Baka ang tingin nyo 51 lang ako. Sa edad ni Maring Maricel. Dahil 2 beses po ako na-operahan, major. Alam nyo na po ba yan? Yung patotoo ko? Ang opera sa akin, alam nyo? Dila. Yung instrumentong pangkanta ko, pangturo mo dahil teacher ako, pang-preach ko dahil pastor ako. Yun nga, pangkanta dahil singer din tayo. Kahit sa banyo-banyo lang. Dati po kasi sa church ako kumakanta eh. Ito, under the leadership of Pastor Pari Boyet Direct. No? Ayan, kasama ko sila mga singer. Sila Maring Maricel. Eh, makaabot ako ng 52 after going through or having undergone 2 major operations. Cancer ng dila. Mga kababayan, mga kapatid, narinig niyo ba ako? Cancer sa dila. At hindi stage 1, hindi stage 2, hindi stage 3. Stage 4. Yung makapagsalita ako, yung maibita pa ako dito, Panginoon, Pastor, mag-speak ako sa anniversary, tapos ngayon mag-speak na naman ako. Yun lang, himala na sa buhay ko eh. Mabuhay pa ako hanggang sa oras na to. But for me to live is Christ and to die is gain, Philippians 1:21. Bakit nagiging gain? Tingnan nyo ha, ang tao namamatay dito. Sino dito yung sa palagay niya, hindi kayo mamamatay, immortal kayo? Pili nyo, hindi na kayo sa daigdig na ito. Malakas na kayo para sa daigdig na lilipat na kayo sa kabilang dimension. Pero lahat tayo mamamatay pag hindi pa dumating si Jesus in our time. Amen? Mapalad tayo ngayon na meron tayong buhay na tinatanggap o pinapahirap ng Panginoon. Bakit? Namamatay nga ang tao, nabubulong o pinikremate. Pero alam niyo hindi, bubuhayin din naman tayo ng Panginoon. Amen? Pag namatay ka, Kristiyano ka, ang punta mo, saan? Langit, piling ng Panginoon. Talo ka, panalo. Panalo ka. Wala kang talo, kaya nga sabi ni Pablo, sa akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang kamatayan pakilabang eh. Kaya lagi ko dinidescribe si Pablo siguro nung pinugutan ng ulo, tumilapon yung ulo niya, nakangiti. Bakit? Panalo eh.
Hindi yung namatay ka, malungkot ka. Baka malungkot ka dahil hindi mo sigurado kung saan ka pupunta. Pero pagka alam mo kung saan ka pupunta, Philippians 3:20, ang langit, ang ating tahanan, we are citizens of heaven. Amen? Pag-amen nga po yung tatlo na citizenship nyo. Filipino citizen, senior citizen, tapos citizen of heaven ka pa. Alam mo, pag namatay ka, kasama mo Panginoon. Kaya although kami sobrang nalungkot, umiiyak kami, namatay si Pastora Maricel. But come to think of it again. Isipin mo ulit. Sino ba yung nag-gain? Sino yung nawalan? Nawalan tayo ng kasama, kaibigan, mahal sa buhay. Pero siya, nag-gain yan. Ang saya niyan sa piling ng Panginoon. Yung halakak, yung tawa niya, pagka may joke, may tawanan, doble mo, higit pa. Ay nasa langit siya. Amen? Isipin natin nyo kaya, alam nyo, binabalita ko sa inyo itong balitang ito. To give us comfort eh. Tayo lahat nalulungkot eh, lalo na, Pastor John. Yung mga kamag-anak ni Maring Maricel. Pero tayong lahat nakaranas ng gano'n, namatayan tayo ng mahal sa buhay. And maaring makaranas, huwag naman sanang agad. Or tayo, lalo huwag naman sanang agad. Huli ng Panginoon. Ano dapat na maging thinking mo? Ano dapat na maging kaisipan mo? Hindi talaga pala malungkot. Walang talo. Namatay ka, i-remain ka, o mabubulok ka after few years. Pero pagdating ng Panginoon, this is the good news. Bubuhayin tayo ng Panginoon maguli. Amen? Kung ang Panginoon, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kung nabuhay maguli ang Panginoon, it means, kasi sinabi niya doon sa John chapter 11:25, I am the resurrection and the life. He who believes in me, eto even though he dies, yet shall he live. And he who believes in me, who is alive, will never die. Sino mang sumasampalataya sa akin, ngayon, kahit mamatay siya, mabubuhay siya. At kung sining buhay ngayon na sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon, ay hindi siya mamamatay. Pero teka, bakit? Brad, nasa burulan tayo ngayon. Patay si Maricel. Patay si Pastora. Ang totoo, buhay siya. Ang kaluluwa ng tao, the soul of man lives on. Kaya lang, sa piling ba ng Diyos o sa kaparusahan, sa atin, it is not hard to think or to judge ng ating kapatid ay nasa piling ng Panginoon. Amen? Hindi ko mabilang ang mga pagkakataong ako'y nagsalita sa mga patay o sa mga services na ganito. Sa mga mahihirap na lugar, sa mga barong-barong, sa mga tabi ng kalsada, hanggang sa pinakamagagandang mga burulan. Kaya isa ito sa mga paborito kong tagpo eh. Dahil walang audience na hindi makikinig, lalo na kung umuulan. Hindi makaalis, lalo na nung ako nakakulong sa chapel. Bakit? Maiisip mo one day, ikaw naman ang nandun. Malungkot tingnan physically. Malungkot tingnan sa isip o isipin. Pero sa totoo, masaya. Sabihin natin, masaya. Masaya sa piling ng Panginoon. Ako, nagpipray ako, Lord. Tuwing i-ooperahan ako 2 beses eh. Kasi pinabalik ako eh. Yung una, hindi nag-match yung hiniwa ako dito, haba. Hanggang dito. Meron pa akong hiwa sa leg. Ito, ang lalim. Meron pa dito. Tapos, tinawagan ako ulit, 2 beses. Ano yan? Sa isip ko, back job pa yan, parang kotse.
merong di ayos na naikabit. Actually, gusto ko nga magdemanda eh. Kasi nabawasan ng isang paligo yung itsura ko dahil dito. Kaya ang dalas ko tuloy maligo. Para ma-restore ko, dami kong iwa. Alam nyo, kahit nangyari yun, laging iniisip ko, tuwing opera na ako, Lord, samahan mo po ako. Salamat sa Diyos, nagigising ako kasi ang bilin nung isang nurse, basta pag nasaksakan ka, maaaring mahirap gumising yung anesthesia at saka yung papatulog. Hindi ko alam kung saan sinaksak yung anesthesia eh. Sabi sa spine daw eh. Pero tulog ako eh. Hindi ko alam kung paano tinagilid ba ako o ano. Alam nyo, salamat sa Diyos, nagigising ako. Kasi every gising is a blessing eh, Pastor John. Ngayon si Pastor Maricel, blessing pa rin doon na gumising sa heaven. Sino ba dito gusto niyong gumising sa heaven? Huwag muna. Meron pa tayong misyon. Kung ako magigising ako sa heaven nun, masaya din ako eh. Hinahanda ko din sarili ko. Bakit? Malalaki na yung anak ko eh. Tapos na mag-aaral lahat. Pero malis kami dito sa Kalumpit. Puro sipunin pa, walang makain, malnourished. Si Billy malnourished ang anak ko. Kaya nga na-realize ko na nagkagano ng buhay namin. Walang makain ng mga anak ko. Wala akong trabaho. Wala namang sweldo ang pastor, love gift lang. Na-realize ko, pag may nabalitaan ako magpapastor, yung kontrahin ko. Magulos dili ka. Sino ba dito yung gusto magpastor? Magulos dili ka. Kung ayaw mong dalasin yung gano'n. Pero alam nyo, kung namatay ako, kung binuha ko ng Panginoon, masaya din talaga ako. Mas masaya din ako. Kaya lang, pinabalik ako. Hindi pa ako qualified mamatay. Biro nyo, sabi nung kumari ko, ang tibay mo, sir. Kung kami nagkaganyan, patay na kami. Oo nga eh, sabi ko. Siguro talaga may mission pang pinagagawa ang Panginoon. Eh yung una lang, hindi mo malampasan niya. 10 oras akong pinatulog. 8. Kaya pag-isip ko, nagwawala ako. Tanggal ko lahat ng mga tubong nilagay niya. Sabi ko, kaya kong huminga. Tinanggal ko yung oxygen, tinanggal ko yung NGT. Nalasan niya na yung hospital kayo. Natitir, tinatanggal ko, di ko matanggal. Sakit. Tapos, oxygen natanggal ko, sabi ko, kaya kong huminga. Maya-maya, nanginigip na yung dibdib ko, di ako makahinga. Kasi nagulat ako, ganun pala gagawin sa akin. Pero purihin ng Diyos, eto, buhay na buhay ako. Praise God. Ang alam ng marami, mamatay na ako eh. Baka nauna pa ako kay Maring Maricel. Kung tutusin kasi inopera ako February 17. Itong taon lang po na to. Tapos, March 5, inopera na naman ako. Pinalaya lang ako March 8. Oh, March, April, May, June. July pa lang naman ngayon eh. Ang sabi ng doktor, hindi siya na makakapagsalita ako. Kaya pagkagising ko sa ICU, una kong ginawa, mag-bridge. Kahit nagdudugo yung dila ako. Ewan ko, wala pa yan nakaranas dito, no? Kasi ako lang naman nagka-cancer sa dila eh. Kumakalas yung dila na itinahi sa akin eh. Nag-preach ako, dumudugo. Kasi, bakit? Nag-preach ako, bakit? Pinatunayan ko, makakapag-preach ako, makakapagsalita ako. Kahit sabi ng doktor, baka hindi na. Iba talaga yung sinasabi ng tao sa sinasabi ng Diyos. Amen? Although I believed in them, kasi nag-aral nga sila, inalagaan nga ako, pinakapagaling nga ako eh. Kaya lang, iba. Pag yung faith mo sa Panginoon, yung salita ng Diyos, nilakaran mo, nilakasan mo yung loob mo, lakasan mo yung loob mo! Yes. Ano may pinagdadaanan mo ngayon, lakasan mo yung loob mo. Manampalataya ka, patuloy kang manampalataya sa Panginoon. Bakit? Ganun yung nangyari sa akin eh. Kaya alam nyo, after na ma-operahan ako, napansin ko sa sarili ko, lalo pa nga ako naging madaldal. Bakit? Excited ako magsalita ng magsalita. Tungkol sa salita ng Diyos at kabutihan niya. Bakit? Bukod sa therapy ko na rin yun. Kasi alam niya, hindi na ako nag-undergo ng therapy.
Kailangan mayroon pa akong tongue therapy para makapagsalita ako. Nakapagsalita ako kaagad sa tulong ng Panginoon. Pangatlo, una, reunion. Ikalawa, entrance. T. Yung T, God will take us home. Pag namatay ka. Hindi naman ito yung tunay na tahanan natin. Sabi ko nga kanina sa Philippians 3:20, di ba? Our citizenship is in heaven. Paano kung i-take home ng Panginoon? Ipauuwin kung ayaw mo namang umuwi. Kung ayaw mo umuwi sa Panginoon. Yun ang tunay na tahanan natin. Hindi po ito, temporary lang ang buhay natin dito. Kahit na 80, 100, kumpara sa eternity na makakasama mo yung Panginoon. Amen? Amen. Kaya huwag tayong masyadong malulungkot. Yes, hindi ko sabing huwag kang malungkot. Huwag tayong masyadong malulungkot pag may nangyayaring ganito. Pastor John, ang dami nagmamahal sa'yo. Ang dami nagko-comfort sa'yo. Word of God. Lahat. Mga pastor, kaibigan nyo. Lahat. Masaya. Bakit? He will take us home. God's way of taking us home. In physical death. Sa operating room, pinakita ng Diyos sa akin siguro panaginip. Pinaoperahan ako, high-tech. Yung dila ko daw mula ulo hanggang paa. Oo, sabi ko ganun pala yung dila. Sa isip ko lang siguro dahil sa mga inileksyon sa akin, pag-ising ko sa ICU, tunog ng tunog yung mga machine. Hindi din ako makakatulog. Gigisingin ako. Makakainumin ako ng gatas. Dito sa ilong ko dinadaan. Sasaksakan ako. Tapos, ibibibi ako. Uwanan ako ng dugo. Pero, nalaman ko, aking napagtanto, sabi nga sa malalim na Tagalog, na kaya binuhay pa ako ng Panginoon. Hindi ko alam kung ilang araw, linggo, buwan o taon pa ako bubuhay ng Panginoon pahirap. Para lang ibalita ko ngayon sa inyo yung kabutihan ng Diyos. I will sing, I will preach of the goodness of God sa aking buhay. At dahil sa lalong nalalaman ko, maraming na-encourage, maganda yung mga feedback na kami lumakas, pinalakas ang pananampalataya namin. Ano pa yung mission ko dito? Yun lang, sabihin. At alam nyo, napakapalad ni Pastora Maricel. Bakit? Hindi niya naranasan mag-work sa secular. Namalayo pa sa Panginoon. O maggumawa ng ibang trabaho, hindi. Walang kinalaman sa gawain ng Diyos. At napakapalad niya, napakasawa niya. Isang gwapong-gwapo, napakabait, talented. Na pastor. Amen. Saan ka pa? Yung buhay mo, pag inalay mo ng buong buo sa Diyos yan, hindi ka malulugi. Tubo-tubo ka, panalong-panalo ka. Dahil pag naglingkod ka sa Diyos, wala kang talo, lagi kang panalo. To die is gain. Amen. Kaya pala si Pablo, magmula nung nakakilala sa Diyos, tuloy-tuloy hindi nag-backslide. Amen? Nabalitaan nyo ba na merong ganon? Mula kay Saulo, kay Pablo, biglang nawala sa eksena. Hindi. Siya, tuloy-tuloy at lalo pang tumindi. Alam niyo, sinasabi ko, hindi ko na ako magtatapos. Sinasabi ko, lalo ako naging madaldal. Hindi naman yung daldal na nakikipagpisa na ako kanina sa makausap. Hindi. Yung daldal ko, ginagamit ko sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at ng kabutihan niya. Tulong kung paano tayo kumapit, paano tayo maging matapang, paano tayo umasa sa pangako ng Diyos. Amen. Sa ating buhay. Kasi pag tumawag ka sa Panginoon, He will come and save you. Pag tumawag ka, whoever calls by the name of the Lord shall be saved. Ngayon po, hindi ko alam kung lahat ng nandito ay tumanggap na sa Panginoon, pero at least I will lead you in a prayer para tanggapin natin ang Panginoon. In a very short prayer. And then, I will end. Ito na po. Sige tayo manalangin. Sundan po natin ito.
Aming Diyos na makapangyarihan. Sige, sabihin po natin. Aming Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa buhay at lakas ng aking taglay. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at iligtas at tulungan ang aking mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay magmula ngayon at sa habang panahon. Amen. Naalala ko yung talata 1 Corinthians 15:55. Death, where is your sting? Kamatayan, nasa ng kamandag mo? Baka sumagot sa akin, ang dami ko lang ang napatay, ang dami ko lang nakuha. Well, my answer will be, hindi loss sa amin ang kamatayan. Kung mamatay tayo sa anumang paraan, lalo na kung tayo naglilingkod sa Panginoon, wala pating epekto yung sting ng death. Kaya sinabi ni Pablo yun sa 1 Corinthians 15:55. Bakit? Ibubuhayin nga tayo ng Panginoon eh. Biro mo, nakasama ng Panginoon, yung kaluluwa mo, nakasama mong Panginoon sa langit. Tapos, yung namatay mo ang katawan, bubuhayin uli pagdating ng araw, pagdating ng Panginoon. Asan ang talo doon? Kaya, nakatatak na yun, established na yun. Yung kamatayan, wala nang kamandag sa atin. Kaya ang taong natatakot lang mamatay, alam nyo kung sino? Kung hindi niya talaga kilala yung Panginoon at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero kung ikaw, alam mo kung saan ka pupunta, because you have received Jesus Christ as your personal Lord and Savior, death is nothing but the past. Wala na. Lumipas na yan. Hindi na big issue yan. Ako nga, sabi ko, nung nakauwi na ako ng bahay, sabi ko, ready naman ako mamatay. Malaki ng mga anak ko. Inaalala ko lang yung asawa ko. Kasi nga, narinig ko, umiiyak siya. Iyak daw ang iyak. Nasa ICU ako. Sabi ko na, siguro nangihinayang ka pag namatay ako. Mahirap din makakita ng hindi nakikinig ko. Hindi ko bitsin ko. Mahirap din makakita ng ganitong asawa. Ganito kakulit, no? So, salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pagkakataon. We love Pastora Maricel. We love Pastor John. Laging lagay natin sa puso natin kapag ka nanampal tayo sa Panginoon. Walang talo, laging panalo, laging masaya. Actually, death has no sting over us. Amen. Amen. Papalain ng Panginoon. God bless us all. Good night. God bless. Shalom, everyone. Maganda daw si Desi. Ayan po, salamat po, Pastor Adonis Cruz. Right at this moment, we can see po yung live po ni Pastora through a video. Ayan. Pero habang kinukuha po, sinaset up po yung video, pwede po tawagin po yung family to pray po para po sa inyo. Pag-pray po natin ang pamilya po ng mga Lindan and Sanoy. Ayan, once again po, anyayahan po natin yung family po ng mga Lindan and Sanoy to say a prayer po para po sa family. Ito, pwede pa ito dito. Dapat dito, DLG.
Dato si Basta natin dito. Lipat tayo bukas yun. Ano doon lahat ng gamit? Paalisin na natin ba? Hallelujah. Ayan, sandali lang po. Ay, una na nung pagod na bigla. Hindi, tawagin mo, alisi doon. Sabi ko ako. Ito, be. 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 Nakasipsip. Yung tayong akin ah. Ay. Ayan po, while waiting po, may mensahe po si Pastor John para sa atin. It's very unusual for me to be in this position. Kasi usually, bilang pastor, ako yung nasa puro ng mga members para encourage din at talagang mag-preach and all that. Kaya ngayon, I'm in a position to really receive and really be prayed for. Siguro throughout the days, the nights that we will be together, unti-unti share namin yung mga thoughts namin, mga reflections, kasi nga talagang alam natin everything happens for a reason. Sabi nga, hindi natin alam kung talagang totally, sabi nga, pagpunta naman isang tao na how do you cope with a situation like this? Nagtanong ako sa mga kaibigan ko na ganyan ng karanasan, pati ang asawa o nasa buhay. Ang sagot ko actually, I don't know. Siguro ganun talaga. Pero makakatulong po talaga ang sabi niya, makakatulong po talaga yung presence ng bawat isa. Kaya ako po, to start with, I think I was able to stand before you because, of course, by the grace of God, at pangalawa sa mga kaibigan natin specifically, yung mga pastor, yung mga kaibigan tayong talagang directly talagang nag-encourage sa akin, mga group of people na nag-pray sa akin, dumalaw, at somehow nakakuha tayo ng lakas. Kaya nga, siguro sa family, nagtuwa po ako sa mga churches na Runoy at Kapila, at hindi lang talaga as group, ay as leaders of the churches talaga to be. Meaning to say, your LMCI is not just confined to Kalumpit, hindi talagang laman namin yung pamilya. Kaya with that, ako personally talaga. Ayun po yung talagang lakas na kinakarami ko maliban sa Diyos. Kaya salamat talaga sa inyo lahat. Salamat na nandun kayo, especially this very unusual time. Kumbaga, untested water for me. I don't know, sabi niya, it's will be harder when everything's over. Pero I hope we'll still stick together para po so bakit sabihin, hindi para sa akin alam din naman natin na hindi lang ito yung ating pinagdadaanan ng baha ng sitwasyon natin very unpleasant. Pero kung magkakaisa tayo, matutulungan, magsusuportahan, yung talaga sa ito lang yung simple concern lang talaga doon ko na ngayon ko nagdaman na simpleng kamusta lang, simpleng topic lang ay talaga napakalaki na nagagawa sa akin. And I also appreciate lahat ng pastors na talagang lalo sa tapos pa lang lahat talagang may pinadala talaga sila. May mga in season talaga yung talagang I was alone and then somebody called me a pastor
yung moment na talagang blow na blow ako. Tapos tumawag siya. Ayun napag-pray niya ako and then I was offended. And also nga, I would like to appreciate Ms. Adonis na although from the Botas, being a friend, he volunteered himself to really minister to us tonight and to the family. Kaya talagang para si Maricel, I will tell her about that probably along the way. Isang mahal na pinadala sa akin for the past 25 years and 7 months. And isang mahal sa Adonis na out of the blue ay nandito para i-comfort tayo. Kung saan at the moment, siyempre, tayo, as a church, tayo rin kasi, di ba? LFC at parang naulila rin eh. Minsan namay. Kaya, we all need to be comforted. Napapadala si Lord ng isang dati na family rin, pero at the same time, galing sa amin sa labas para tayo palakasin. Yeah, thank you sa Panginoon at sa Diyos ang katuloy. Glory to God, Pastor John. Okay, I will pray for the family of Pastora Maricel. So, mga kapatid nandito at mga pamangkin. Tama? At of course, Pastor John, kapatid, pamangkin. Let us stretch forth our hands para sa mga mahal sa buhay ni Pastora. Una kay Pastor John at sa mga kapatid at sa mga kamag-anak, mga pamangkin na natin dito. Pinsan, etc. Oh Lord, we just thank you for tonight na yung comfort ng salita mo nasa puso namin, Panginoon. And we realize na our exit on this earth is actually our entrance in heaven. Kaya lahat po kami nalulungkot dahil binawi mo na yung mahal namin si Maricel. Ngunit siya'y masaya sa piling mo at dapat na maging masaya din kami. Hindi nga lang ganun kabilis, Panginoon, lalo na sa kanyang minamahal na kabiyak na si Pastor John. Ngunit eventually, O Lord God, because of the comfort of the Holy Spirit, that we pray tonight to everyone, sa mga kamag-anak, nagmamahal kay Pastora, mga church members, mga kapatid, pamangkin, most especially kay Pastor John, na labis na nagmama, nakita namin kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Lord, salamat po dahil pinahiram mo sa amin si Pastora, sa mga taon na nakasama namin siya, at ngayon na nasa piling mo, Panginoon. Masaya din kami kung paano masaya siya, Panginoon, sapagkat we realize that someday there will be a reunion, O Lord God. Makikita namin ang mga mahal namin sa buhay na nasa piling mo na rin. And we have the assurance that you will take us also with you. Whether pag pumalik ka dito nang buhay pa kami, or madelay ang pagbalik mo, pagkat walang nakakaalam, still we believe and we are assured that we will be with you. According to your word that you said that you have prepared a place for us, for where you are, there will be also. We thank you, we pray for the comfort of the Holy Spirit, and for your provision, for your love, and for the reminders of your word, O Lord God, that will be a rhema to each and everyone, most especially to the family of Pastora Maricel. Thank you, Lord God, for your goodness, your mercy, your faithfulness to each and every one of us, O Lord God. We join our faith and our gratitude tonight for this service, Lord God, in commemoration, Lord God, na kabutihan mo sa buhay ni Pastora Maricel at sa patuloy na kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. You be glory and honor and power, praises and thanksgiving for all eternity. In Jesus' name, and everybody will say, Amen. And maraming salamat pong muli, Pastor Adonis, and sa family po. Announcement po, ang ating funeral service will always be held nightly po, every night, 7 p.m. po. Kaya po, kung gusto niyo pong sumuporta, lalo na po bukas, ang Area 2 po ang naka-assign. So, yung mga malalapit po dito,
you can join us to support po para po i-commemorate ang buhay po ni Pastora Maricel. Kaya maraming salamat po muli sa lahat ng sumuporta mula po sa kanyang pinagdaanan hanggang ngayon po dito sa kanyang burol. Maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa. Yung live. Patayin ko na. Okay na to. Kami din eh. Sino ba yung tagahag?